Sopang demeng, uminom ka ng isang mangkok, walang lugi. Uminom ng 2 mangkok, walang daya. Sa wakas, magkakarinkarnasyon na, Kuya Baka. Sabihin mo, Tat, hindi ba tayo ay buong baka kabayo? Ang aming shift ay walang pahinga. Hindi ito 976, ito'y 007. Uminom ng sopang demeng at magkakarinkarnasyon ka na. Hey Bai Wachang. Naku, dumating na naman, naglakbay na ang Haring Impyerno. Paano ko sasabihin sa kanya? Mamaya, sundin mo ang senyas ng aking mata. Haring Impyerno, nakahanap na ba siya ng bagong demeng? Ayoko na. Nakahanap na. Talaga? Halika, inumin mo itong sopang demeng, at papayagan kitang pumunta sa mundo ng tao. Talaga? Saan ito? Binabati kita. Ikaw na ang bagong demeng. Talaga? Ang galing. Magtrabaho kang mabuti. Ikaf. Mga hamak, gustong makipaglaban sa akin na demeng. Mga basura. Patay na ako. Zan ito? Binabati kita, ikaw na ang bagong demeng. Talaga? Ang galing. At ikaw na ang bagong dee, magtrabaho kang mabuti. Si. Sunod na. Ako si Tang Sanki, ngayon na ako magkakarinkarnasyon. Bakit? Tang Sanchi, kung gusto mo. Magang makipaghiwalay sa general, baka ako ay makakapag-iwan pa sa iyo ng isang buhay. Ngunit, gusto mo pang agawin ang general. Huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako sa iyo. Pagkat ako ay anak ng punong ministro, hindi ako magiging kerida. Hindi kung malalaman ng general. Akala mo, sino ang nagpahintulot sa akin na saktan ka? Siya. Huwag kang mag-alala. Ang gamot ngayon ay ang cartilage incense na naghihintay sa iyong mamatay. Bibigyan kita ng isa pang lalaki para kahit mamatay ka, hindi ka makakapasok sa ancestral temple. Binibining Ranran, siya, wala na siyang hininga. Hindi ba reinkarnasyon? Bakit naging muling pagkabuhay? Nakakainis. Dati ako nag-aral ng maraming kaalaman mula sa mga modernong tao. At saan sila mula sa Mihaya, ang mga mahal ko ay kumakasahan na. Nagsasalita ako ng 20 wika. Nagulat ang buong mundo ay. Ang gandang pagkakataon para magyabang. Nawala na naman. Mabuti namang namatay. Wala nang makikipag-agawan sa akin sa general. Kunin niyo na at paghatyan. Bakit? Kulang ba? Hindi naman. Sana lang mas marami pa. Sige, ilibing niyo na siya. Pagkatapos niyong maglibing, bibigyan ko pa kayo. CJ, Ang ingay. ang ingay, tahimik. Ikaf. Bata, hindi ka natatakot pumatay. Bakit natatakot ka sa akin? Kung ako ang nasa kalagayan mo, kukuha ako ng kutsilyo. Kung hindi ka makapatay, patayin mo ulit at patayin mo ulit. Bumalik ka sa sarili mo. Multo. Nanginginig ang buong katawan, hindi makapagsalita ng maayos. Ito ay malubhang sakit, kailangan gamutin. Tutulungan kita. Tang Sanchi, ikaw. Hindi ka patay. Ay, nagsasalita ng kung ano-ano.
Kailangan pa rin gamutin. Ako ay isang taong laging handang tumulong. Napakabait ko. Tang Sanki, ikaw ay nangahas na manakit sa akin. Mali ang sinasabi mo. Tinutulungan kita. Tinutulungan kita. Ako ay mabuting tao. Ikaw. Tang Sanki. Hintayin mo ako. Hindi kita pababayaan. Talagang duwag. Nagulat pa ng paghiwalay ng orihinal na may-ari at ni Jeng Haoliang. Naghihiwalay pagkatapos ng kasal, nag-iisa hanggang ngayon. Dahil tayo ay may pagkakataon at ako ay sumakop sa iyong katawan. Huwag kang mag-alala, ako ang gaganti para sa iyo. Bakit ako nahihilo? Huwag mag-alala, ang gamot ngayon ay insenso ng cartilage, naghihintay sa iyong mamatay. Bibigyan kita ng isa pang lalaki, para kahit mamatay ka, hindi ka makakapasok sa ancestral temple. Talagang masamang duwag. Saan ka pupunta? Mrs., patawarin niyo na kami, nagkamali kami. Patawarin? CJ, Akala ko ba gusto ng Mrs.? Mahal na ginang, dahan-dahan po. Ginang, 3 kami. Hindi maganda ito. nagpapantasya ka lang. Ang soft fragrance powder na ito, walang solusyon. Mahal na hari, mahal na hari. Mahal na hari, ang biglaang pag-atake na ito. Tiyak na hindi na makapagpigil ang taong nasa likod nito. Mahal na hari, nasa harap na po ang bahay ng general. Bilisan natin. Ang laking lugar na ito, wala man lang isang gwapong lalaki. Kung hindi lang ako takot na baka malaman na bumalik ako sa reinkarnasyon. Siguradong pupunta ako sa isang lugar na puro gwapong lalaki. Aray! O aking matandang haring Yama, ako si Mengpo, umibig na ako. Aksil na emperador, ngayon ay tiyak na mamamatay ka. Mahal na hari, kayo na po muna. Ako na ang bahala sa likod. Lalaki. Nahumaling. Narito ako para iligtas ka. Baka mga tao mula sa bahay ng general. Ang gwapo, sulit na sulit. Ano ang sinasabi mo? Ang iyong majesty, ang mga mamamatay tao ay pinatupad. Ang iyong majesty. Mahal na hari, saan ka po pumunta? Mahal na hari. Ang sakit. Xiao Man. General. Zeno ito? General, ako po ito. Ay, Xiao Man, pesensya na. Ano ang ginangyari? General, nakita ka Uzi Tang Sanki. Nagdala ng lalaki sa kwartong iyon. Tangsan ki ka talaga. Sinaktan mo ng ganito si Xiaoman. Tapos nagdala ka pa ng lalaki, ngayong araw na ito, general. Iyak na parurusahan kita. General, okay lang po na ako ang magdusa. Huwag niyo pong sisihin ang et ko. Et Zaka. Ay, El Fauliu, Ikafren. Ang reputasyon ng babae ay napakahalaga. Paano mo nasabi na ang ete ko ay may kasamang lalaki, binibini. Si Tang Sanki ay laging gumagawa ng problema. Pinagmukha kanyang pasa, pinoprotektahan mo pa rin siya. Masyado kang mabait.
Tama, Xiaoman, hindi ka pian ga nakakapasok. Kung ganito na ang trato niya sa iyo, paano pa kaya kapag nakapasok ka na? Hindi ba't malaking paghihirap ang daranasin mo? Huwag kang mag-alala, General, ngayong araw ay ipaglalaban kita. Lakat. Tangsanki, lumabas ka ngayon din sa harap ng General. Tangsanki, lumabas ka ngayon din sa harap ng General. Dumating na ang bulag na asawa. Ang boses na yon ay si Jeng Haoliang. Baka siya ang lunas ko. Ete, lumabas ka na. Pakiusapan ko ang general para sa'yo. Ayaw mong lumabas? Generalan nakita. Aray, General, mag in gat. Ikaf. ang bilis mo naman. Gusto mong mamatay? Ete, humingi ka na ng tawad sa general. Ganyan-ganyan ka niya. Bakit mo pa siya pinaglalaban? Uy, baboy, may kasama ka pala? Ikaf. Tangsanki, napakabait at maganda ni Xiaoman. Paano mo nagawa yon? Ganito ko ginawa eh. Hindi ang lakas mo. Bitawan mo ang general. Ito. Okay ka lang? Ito. Sasabihin ko sa'yo, ganito ko ginawa. General. Ikaf. General, nandiyan siya. Dapat kong aminin ang kapal ng mukha ng general. Mas makapal pa sa ordinaryong babae. General, may kakaiba sa kanya. Kakaiba, Alice. Ipatawag ang lahat ng miyembro ng pamilya Tang. General, huwag kang padalos-dalos. Ang ama ni Sanki ay isang ministro. Ang ranggo ko naman ay hindi mas mababa sa kanya, at saka, ang iyong ama ay punong ministro, ngayon ay Sahara, ng buong ministrong Tang, tatanggalin kita bilang asawa. Ang tahanan ng orihinal na may-ari ng ministrong Tang. Ang orihinal ay love-struck, dahil kay Jing Haoliang. At sa galit ng kanyang ama, naghiwalay sila ng tuluyan. Ngayon, pinapunta ni Jing Haoliang ang mga tao. Para ipakita sa akin na wala na akong mapupuntahan kundi ang general. Mga tauhan, gapusin ninyo siya. Walang magawa, sasabayan ko kayo. Gago ka. Madam, Matagal ko nang napansin na si Jing Haoliang. Mukhang mandurugas at hindi mabuting tao. Pero si Sanki ay bulag sa katotohanan. Nanay, huwag ka nang magalit. Noon pa man ay gustong-gusto ni ate na magpakasal sa kanya. Ngayon, sa harap ng lahat ay tatanggalin siya bilang asawa. Itong si Jeng Haoliang, hindi niya man lang iginagalang ang aking posisyon. Tatay, nanay, ang nangyari kay ate ay dahil sa kanyang mga desisyon. Pero siya ay prinsesa ng angkan nating Tang. Hindi natin hahayaang apihin siya ng iba. Bilisan ninyo, puntahan natin ang bahay ng general. Anong kayabang-yabang mo pa? Hindi mo ba alam ang sitwasyon? Bilisan mo kung mahuli tayo. Baka mapi, Nazi Sanki. Tingnan mo kung ano ang gagawin ko sa'yo. aray. Madam, may ibang tao dito. Baka may nangyayari sa bahay ng general. Tatay, nanay, hahanapin ko muna si Bonso. Tawagin ninyo ang emperador. Bilisan ninyo. Si, aray. Tong Sanki, lumayas ka na. Bakit ka pa babalik? Emperador, aray. Emperador, huwag mo naman akong takutin. Dong Deheng. Emperador, saan ka napunta? Bigla ka na lang nawala. Hindi ka na namin makita. Ang mga magnanakaw ay napatay na, pero walang nakitang anumang clue sa kanila. Emperador, patawarin mo ako. Tumayo ka. Anong tinititigan mo? Emperador, ito ay Tumahimik ka.
Baka napi ang emperador? Emperador. Hindi ba't bawal sa iyo ang babae? Hindi ko alam kung bakit, pero ang taong iyon ay tagabahay ng General. Samahan ninyo ako sa bahay ng General. Emperador. Tangyan, paano mo nalaman na nandito ako? Pagkawala mo, hinanap ka naming kasama ni Tangyan. Emperador, pahintulutan ninyo akong. Samahan kayo sa bahay ng General para magligtas. Sino ang ililigtas? Ang kapatid kong si Tamsan Ki. Hoy, itutuloy ba natin ang pagsunog o hindi? Siege, Magmatigas KPA. General, itali si Tang Sanchi. Kung makikita ito ng ministro, siguradong magagalit siya. Huwag kang mag-alala, noong ikinasal siya sa akin, ay pinutol na niya ang koneksyon sa ministro. At saka si Tang Xiong na matanda, ay palagi na lang akong kinukontra sa korte. Gamitin natin siya para pahinain ang ministro. Tijulan Mo Yen. Sanki, Jing Haoliang, pakawalan mo ang anak ko. Ito ang aking mga magulang at ate. Sanki, huwag kang matakot, narito na ang iyong ina. Bastos. Hinahadal hanggang Montag ako? Ministro Tang, sumusunod lang ako sa General. Huwag nang magdebate, sipain mo na lang. Bunutin ang espada para magpakita ng kapangyarihan. Ang tatay ko magaling lang sa salita. Parang tigring papel. Narinig nyo ba? Parang narinig ko ang boses ni Sanki. Tatay, pero hindi naman nagsalita si Sanki. Oo nga. Bakit hindi siya gumagalaw? Talagang hindi nagsalita si Sanki. Baka kalooban niya ang naririnig natin. Baye, tinawag ko kayo dito hindi para. Sunduin siya. Ano, Pia? Sinaktan ni Tang Sanki ang aming dalaga. Ganito ang itsura. Ano pa ang sasabihin mo? Ngayon din ay tatalikdan ka o si Tamsan Ki. Ikaf. Tatalikdan ang asawa. Sige na, sipain mo at bunutin ang espada, ang hina ng tatay ko. Hayaan na lang ang nanay ko, tunay na tigre ang nanay ko. Kahit pa babae ang nanay ko, hindi makakalaban si Wuyi. Hindi ko papayagan na tatalikdan mo ang aking anak. Zheng Haoliang, ang espada ay walang mata. Aray, Wow, ang tapang talaga ng nanay ko. Talagang kamangha-mangha ang asawa ko. palaging sinasabi ng nanay at tatay na walang puso si Sanki. Pero totoo namang mahal na mahal nila siya. Sanki, huwag kang matakot, narito na ang iyong ina. Sanki, okay ka lang ba? Nanay, okay lang ako. General. Sanki, huli na kami. Huwag kang mag-alala, pinatawag na ang iyong kuya para kay Emperador. Ngayon, walang makakagalaw sa iyo. Itsat, ito pala ang ate ko. Ang ganda talaga ng ate, tignan mo iyong makinis na balat. Kung lalaki ako, baka kung anong kalokohan ang nagawa ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Sans? Sanse, Inay, una kayo. Siege. Walang magpapababa sa kanya nang walang utos ko. Zheng Haoliang, huwag kang magpakapusok. Sanki. Azawa, anak. Sanki, okay ka lang? Azawa, anak. Tote. Zheng Haoliang. Hindi pa ako patay at naglakas loob kang harapin ako. At sunugin ang asawa't anak ko, kagalang-galang nakalihim. Ikaw ang unang nagpakita ng pagiging agresibo at sa likod ko ay ang kagalang-galang na punong ministro. Ikaf. Tulong. May sunag. Eri.
Azawa, anak. Tangshong, kung mamatay kami, ikaw ay dapat kumapit sa Jenghauliang na yan at sabay kayong mamatay sa sinumpa. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Sasaklolo na ako. Ere. Sanki, Hindi ka ba natatakot maging inihaw na baboy? paano ka nakalabas? Tatay, nagpanik ka. Yung apoy kanina. Ay hindi naman talaga umabot. Sini pa lang ni Zanze yung kahoy. At nakalabas na kami. Jenghauliang, talaga namang. Gusto mo kaming sunugin hanggang mamatay. E ano naman? Ikaf. Tang asawa, huwag kang magpakapuso. Nagbibiro lang ang general. Sa inyo. Kung saktan mo ang general at ako, baka hindi rin pumayag ang tatay ko. Ginagamit mo ang punong ministro para takutin ako. Kapag talo, tatay ang tatawagan. Nakakahiya. Ikaf. Kalihim, huwag mong sisihin ang general. Mainitin lang talaga ulo niya. Si Sanki ang unang nagtaksil. Ikaf. Kasinungalingan, mabait ang kalooban ng sanse ko, hindi siya gagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Nakita ko mismo ang alipin. Gago ka. Nagmumura ka kay Sanki. Nandito ang ebidensya. Kung magsisinungaling ka, papatayin kita. Ina, Madam, Hino, okay lang ako. Itong si Jenghauliang. Mukhang ngayon ay kailangan niyang pagdusahan natin. Hindi ko alam kung madadala niyan ang emperador. Genghao Liang, mat andang ministro. Kailangan kong isumbong ka sa harap ng emperador. Kahit isumbong mo ako sa emperador, ano ang magagawa mo? Mga tauhan, papel at tanula. Tang Sanki, naging mag-asawa tayo. Mula ngayon, kulay sa tulay, daan sa daan. Ito ang kasulatan ng paghihiwalay. Tanggapin mo. Ina. Ikaf. Jenghauliang, ang yabang mo naman. Kung hindi ka nakikialam sa general, ang aking dalaga at ang general ay magiging perpektong magkapareha na, Sanki. Alam kong ayaw mong bitawan ang general, pero kami ng general, ang tunay na nagmamahalan. May karapatan ka bang magsalita dito? Ikaw na walang kwenta. Isang hindi pa kasal na karida, naglakas loob na humarap sa tunay na asawa, at nagmamalaki. Ako. Alam ko na. Gusto mong masaktan. Tumahimik ka. General. Hindi ka makahagip, hindi ka lang bulag at bingi. Osteoporosis ka pa. Sige, mga tauhan. Ipipirma ni Yosi Tang Sanki. Gusto kong lumuhod siya habang tinatanggap ang kasulatan ng paghihiwalay. Hindi mo magagawa. Huwag mong galawin ang aking bunso. Hoy, bitawan niyo ako. Tumigil ka. Bitawan. Hoy, Lumuhod ka. Ito. Hindi ako naniniwala. Kaya mong talunin ang isa. Kaya mong talunin. Ang 10 o 100. Emga tauhan. Sanki. Bunso, Tang Sanki, sa tingin ko ngayon. Wala kang choice kundi lumuhod at tanggapin ang kasulatan ng paghihiwalay at umalis sa bahay ng general. Hindi mo magagalaw ang aking anak. Hindi kayo pahintulutan ng kanyang kamahalan. Kanyang kamahalan. Malamang ngayon ay nagpapahinga ng maayos ang kanyang kamahalan sa palasyo. Ipatumba lang ang Tang Sanlibo, buhay man o patay. Ito. Sino si Genghao Liang? Dumating na ang kanyang kamahalan. Bakit hindi pa kayo lumuhod? Kuya, pakawalan Montag ako. Umalis ka. Ate, okay ka lang? Bakit na parito ang kanyang kamahalan? General, ano ang gagawin natin? Dumating ang kanyang kamahalan. ang kanyang kamahalan ba ay ang hari ng sangkatauhan? Ete, naguguluhan ka na?
ang kanyang kamahalan ay ang pinakamataas na pinuno. Bagamat malupit, siya ay tunay na mabuting pinuno. Zheng Haoliang, kanina mo pa sinisindihan ang apoy. Sinunog mo ang asawa at anak ng opisyal ng korte, kanyang kamahalan. Hindi niya kayo pahihintulutan. Kakaiba, parang may nginig sa likod ko. Geng Haoliang, naglakas loob kang patayin ang asawa at anak ko. Pagdating ng kanyang kamahalan, siya ang huhusga sa inyo. General, maghanap ka ng tao para kunin ang tatay ko. Hindi na abot. Ito. Geng Haoliang, akala ka UBA hindi ka makakamali? Naku, bakit parang lalong kumakabog ang puso ko? Anak, huwag kang mag-alala. Dumating na ang kanyang kamahalan, siya ang magliligtas sa atin. Kanyang kamahalan. Siya. Sanki, bilis, hapin mo ang kanyang kamahalan. Hindi tatay, ayaw ko. Ikaw na lang, ikaw na lang. Ayaw ko. Naku, Mabuti. Hindi pa kita hinahanap, ikaw na ang lumapit sa akin. bakit parang lalong lumalamig sa paligid ng kanyang kamahalan? General, kalihim, bakit kayo nandito? Yung abang lingkod ay napapakumbaba sa kanyang kamahalan. Iyong abang anak ay nagpapakumbaba sa kanyang kamahalan. Kanyang kamahalan. Kung alam lang ng mga magulang ko na nadroga ako. At nakipagtalik sa isang lalaki. Hindi naman masyadong malala, pero ang natulugan ko pala ay ang kanyang kamahalan. Ang emperador ng sangkatauhan. Ano ang sinasabi Montag? Sir, nananaginip ba ako? Nanay, baka hindi ito panaginip. Parang may naririnig akong boses ni ate. Nananaginip ba ako? Kaya pala may napakagandang lalaki, emperador pala ng sangkatauhan. Tingnan mo ang hitsura niyang seryoso ngayon. Sino ang mag-aakala? Kapag nasa kama. Kuya, takpan mo ang bibig ni Ed. Ate, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi ako nagsalita. Hindi ba, ang narinig ko ay, ang saloobin ni Tang Sanki, baka naman. Noong nawala ang hari, kasama niya. Bakit siya patuloy na tumitingin sa akin, hindi ba? Hindi niya ako nakilala, may taglay na kapalaran ng emperador. Kahit parang malapit ng maubos, hindi ko siya pwedeng saktan. Hindi makapangahas. Sa tingin ko ay wala kang hindi kayang gawin, malapit nang maubos ang kapalaran. Baka naman nakita niya na ako ay may lason. Bakit biglang nahimatay ang buong opisina ng kalihim? Ano ba ito? Huwag kang lalapit. Hari, Para kang pamilyar sa akin. Hindi tayo nagkita. balang-galang Tang Sanki. Paano ka magiging bastos sa harap ng hari? General Jeng, sinabi ko bang magsalita ka? Hari, ang hari ay... Pinoprotektahan si Tang Sanki. Inay, ano ang gagawin natin ngayon? Dapat sana ay hiniling natin sa hari. Nailigtas tayo. Hindi ko inasahan na si ate ay ganun kalakas. Nakipagtalik pa sa hari. Anong kinatatakot mo? Gawin mo na. Hari, humihingi ako ng hustisya para sa aking anak. Pinakasalan ni Zheng Haoliang ang aking anak. Pero hindi niya ito inalagaan at gusto pa kaming sunugin. Kanina, nung sinubukan naming iligtas si Sanki, hindi ko inasahan. Nasusunugin kami ni General Zheng. Hari, hindi po ganun. Narito ang lahat ng ebidensya. Baka naman si Oman. Ay kayang baliktarin ang katotohanan. Hari, kahit hindi ako opisyal ng gobyerno, pero ang asawa ko ay isang kalihim. Geng Haoliang. Hindi niya iginagalang ang aking asawa, ito ay paghamak sa biyaya ng langit, paghamak sa hari. Hari, alam ko na si Binibining Ran. Gustong pakasalan si Zheng Haoliang. At palaging pinupuntirya ang aking anak, ito ba ang ginagawa? Ng isang anak ng kalihim, kayo ay nagbabaliktad ng katotohanan. Malinaw na ikaw. Hari, malaking pagkakamali ito. Ito ay aming pamilyang usapin. Pagkakamali, bakit gusto mo kaming patayin ng aking ina? Ito ba ay pagkakamali rin? Mahal na hari. Narito ang ebidensya. Ang mga sugat sa kamay ng aking asawa ay kanyang ginawa. Inay, kailangan mo mapatingin sa doktor agad. Mahal na hari, nais ko lamang dalhin si Sanki palayo.
Noong unang panahon ang dating hari ay nakaloob ng Golden Pardon sa pamilya Tang. Ako ay handang ibigay ang Golden Pardon kapalit ng paghihiwalay ng aking anak at ng general at hindi pagpapalayas sa kanya. Hindi ka ba sasang-ayon? Sige na, mukhang malapit nang magwakas ang pamumuno ng taong ito. Malapit nang patayin, wala na siyang masyadong araw. Hindi ako makakaalis. Mamamatay siya. Ano ang sinasabi ng anak ko? Paano mo nagawang sumpaan ang mahal na hari? Mga saloobin ni Sanki, bakit ang dami? Sana hindi marinig ng mahal na hari. Ang Tang Sanchi na ito, hindi ordinaryo. Ang kanyang pagsasalita ay tiyak, baka totoo ito. Sino ba talaga ang may balak patayin ako? Hindi pwede. Kailangan kong panatilihin muna si Kang Sanki. Kung kaya niyang isipin ang mga ito, baka alam niya ang nasa likod nito, Ubo. Ipinagkaloob ng dating hari. Ako ay sang-ayon, Tang Sanki. Narito. Ikaw ba ay sang-ayon? Na makipaghiwalay kay Jin Haoliang. At mula ngayon ay wala ng utang na loob. Sang-ayon ako, sang-ayon ako. Mahal na hari, hindi ako sang-ayon. Hindi ka sang-ayon? Ang sadyang pagtatangka sa buhay ng asawa ng opisyal ng gobyerno ay isang krimeng kaparusahan ng kamatayan kahit na ikaw ay general kung susundin ang batas. Maaaring hindi kamatayan, ngunit hindi makakaiwas sa parusa. General. Huwag kang sumagot ng pabalang sa mahal na hari. Hay naku, kung hindi lang dumating ang hari, sigurado. Ipapalabas ko ang lahat ng kinain mo. Ako ay susunod sa utos ng hari at sang-ayon na makipaghiwalay kay Tang Sanki. HMP. Lagdaan mo na, mula ngayon hindi ka na miyembro ng bahay ng general. Kuya, kutsilyo. Ete, mula ngayon ay magkakahiwalay na tayo. Ingatan mo ang iyong sarili. Siya Oman, bilang tao, huwag kang masyadong plastic. Plastik. Ikaf. Tang Sanki, Your Majesty, tingnan Montag. Tama na, wala akong oras dito para panoorin ang kalokohan nyo. Ang Sanki, dahil hiwalay na kayo. Sumama ka na sa Ministro Pauwi. Sanki, bilis, pasalamatan mo ang kabutihan ng hari. Salamat po, Your Majesty. Dong Deheng. Oy, Rizal. Opo. Palam, Your Majesty. Tignan mo yung malapad na balikat at maliit na baywang. Sana tinali ko na lang. At mas pinahirapan pa. Ministro, halika na, HMP. Hindi ko kailangan ng imbitasyon mo, Mrs. Mga anak, tara na. Terra. Bless you. General, tingnan Montag. Chiaoman, huwag kang mag-alala, ang paghihiganti na ito ay gaganti rin ako balang araw. Kung may sasabihin ka, sabihin mo, kung wala, tumahimik ka. Your Majesty, kanina, narinig mo ba ang sinabi ni Tang Sanki? Narinig mo rin? Naku, talagang naririnig ng hari, Your Majesty. Ang pagkawala mo kanina ay kasama si Tang. Tumahimik ka, aksidente lang ang nangyari ngayon. Pero sa narinig kong kanyang iniisip, parang alam niya ang lason sa katawan ko. Kapag may pagkakataon, ipapatawag ko siya sa palasyo para malaman ko ang totoo. Opo. Balik sa palasyo. Nanay, tatay, umuwi na muna kayo. May gagawin pa ako. Sanki, saan ka pupunta? Kung aalis lang ako sa bahay ng general ng ganito, napakadali para sa kanila. Ang daming kayamanan sa bodega, hindi pwedeng hindi ako kumuha. Sanki. Hindi ka ba makontento? Sanki. Ang bahay ng general ay lugar na mapanganib. Huwag ka nang bumalik. Nanay, paano mo nalaman ang iniisip ko? Matigas ang ulo ng bunso, madaling hulaan. Sanki, kung gusto mong pumunta, pwede naman. Pakiusap, isama mo ako. Wow, mas marami ito kaysa sa bahay ng ministro. Nanay, naku po. Wow. Yaman na yaman na. Kumuha pa ng marami. Nanay, matagal ko nang ayaw kay Jin Haoliang. Ngayong umuwi ka na, huwag mo siyang pabayaan. Humingi ng konting pampawi sa pagkawala. Paano yan? Dahan-dahan ling. Kumuha ng mas maraming ginto. Yang mga banga na yan, walang silbi. Alam na, inay.
Hindi ba't ito ang mga handog mula sa bansang sakop? Bakit nasa bahay ng general? Hindi, lahat ng handog may tatak, ito wala, malamang. Galing ito sa kakilala. May kakaiba kay Zheng Haoliang. Tay, ano nang pinag-uusapan nyo? Okay na ako, alis na tayo. Tara na, bilis. Tay, kumuha ka rin. Ito. Lesiu. Jing Haoliang, sa akin ka nagkataon. Malas mo. Hoy, Tang Sanki. Hintayin mo ako. sino? Ate, nagbibiro lang ako. Biro. Biro na may daladalang patalim para saksakin ako. Ate, Hindi sinasadya. ang sakit. Pusikit na itim na usok, hindi mapigilan, ano nang nangyayari? Sinong nag-utos sa'yo na hindi sumunod sa 8th Prince? Tay, kailangan umangat, hindi naman ako tunay na anak mo. Maayos kang pumanaw, isasama ko si inay, kuya, at et. Para samahan ka. Yue er, ikaf. Unang dalagang may talino sa kabisera. Ang sarap talaga. Prince. Ako? Siyempre, ikaw pa rin ang mas maganda. Tang Yue. Ikaw, Tangzi, kung may sisihin ka. Ikaw ang humarang sa daan ko. Naku, parang si matandang mapangwasak. Anong matanda? Inay, dumalaw ako kay ate, mabuti naman sa susunod. Makipag-ayos ka kay et. Kanina pa niya ako pinapatay, ayos ba yun? O isusubo mo na lang ako sa impyerno. Naku, Sanki. Paano papatayin ni Yuir yan? Ni langgam ga ayaf niyang papatayin. Dahil binubuhos niya lang ng tubig para malunod ang buong pamilya ng langgam. Si Yuir, kahit ampon, may konting pagkamaarte sa bahay. Pero mabait naman siya, paano naman naging? Ayon kay Sanki, isang taong napakasama. Yuir, kanino itong kutsilyo? Talaga bang sinabi ng ete mo? Inay, talaga bang magdududa ka sa akin? Malinaf na. Panghiwa ng prutas ito. Sabi ko na nga ba, hindi papatayin ni Yuir ang inay. Sanki. Alam ng inay na marami kang pinagdaanan sa bahay ng general, at lalo kang nabuhay sa takot. Ngayong nasa bahay ka na, walang mang-api sa iyo. Kung ang bulag na inay na ito ay nagtitiwala sa tao, sa huli ay papatay sa buong pamilya, baka mabuhay pa siya sa galit. Dahil abala ang mga demonyo sa pagluluto ng sopas, walang oras mangolekta ng kaluluwa. Ano? Papatayin ni Yuir ang buong pamilya. Paano naman? Inay. Noon pa may hidwaan na kami ng ete, siguro na alala niya. Nakinuha ko ang pagkain niya.
Pagkain lang ba? Noon, lahat ng pera na ibinigay kay Tang San Ki ay kinuha ni Tang Yuer at hindi lang iyon. Pinabataan ka niya ang original na may-ari. Masasabi lang na, ang umiiyak na bata ay may asukal. Kailangan lang ni Tang Yuer na umiyak ng peke. At lahat ay magtitiwala sa kanya ng walang pasubali. Pero nakakaginhawa na. Pamilya tayo mabuti kasi. Kung hindi, wala nang saysay ang pamilyang ito. Ed, alam kong hindi ako. Anak sa dugo ng pamilya Tang. Lagi mo akong pinagdududahan. Ngayong bumalik ka na. Siguro panahon na para umalis ako. Naniniwala akong mag-alala ang inay at hahabulin ako. Haliware, Pigilon Siware. Yuer, Zan ka pupunta? Inay, Ed, Enoberto. Akala ni Sanki, papatayin siya ni Yuer. Naghiwalang naman ng prutas si Yuer. Akala ni Yuer, ayaw namin sa kanya. Gusto na niyang umalis. Nababaliw na ako. Ano ba ang gagawin? Ate, si Yuer. Inay, ate, ito ba ay panghiwa ng prutas o panghiwa sa akin? Malinaw naman sa akin ang pagkakaiba. Si Tang Yuer ngayon ay isang mayamang dalaga. Anong problema niya? Bakit siya aalis? Ngayon iniisip niya kung paano siya magbibigti. Nakakalungkot tingnan. Kahit minsan ay nagtatampo si Yuer. Pero hindi siya kailanman gagamit ng buhay bilang panakot. Imposible. Hindi gagawa ng kalokohan si Yuer. Inay. Si San Ki Yuer, hindi maganda ang lagay niya. Gusto ng ikaapat na binibini na magbitiw sa buhay. Tunay pala ang sinabi ni San Ki. Binibini, huwag kang ganyan. Binibini, 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 bumaba ka na. Binibini. Dumating na ang inyong ina. Binibini, huwag niyo akong pakialaman. Sabihin niyo sa inay, sa at ko, at sa kuya ko. Kung may susunod na buhay, Binibini, bumaba ka na. Yuer, ano ba ang ginagawa mo tag? huwag kang magpakamatay. Kung may sasabihin ka, maayos nating pag-usapan. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Ang et mong si San Ki sa'yo. Inay, ate. Mas mahal niyo talaga si Ate Sanki. Ngayong bumalik na siya, wala na akong uwang sa bahay na ito. Gusto ko lang sa susunod na buhay, maging pamilya tayo. Binibini, ano pang hinihintay nyo? Sagipin nyo na siya. Binibini, bumaba ka na. Ang galing magpanggap. Tingnan natin kung totoong mamamatay. O nagbibiro lang. Sa tono ni San Ki, nagkukunwari lang si Yuer. Kung may susunod na buhay, tiyak na. Babayaran ko ng doble ang kabutihan nyo sa akin. Binibini, huwag kang magpadalos-dalos. Shansha. Tiyak na nababahala na ang inay. Inay, pakiusap po, kausapin nyo si Binibini. Ihanda nyo ang pinakamagandang kabaong na ginto. Inay, natatakot po ba kayong hindi ako mamatay? Mukhang naniniwala na. Kayo sa kapatid kong si San Ki. Yuer, kung gusto mong mag-reincarnate, bilang ina mo, hindi kita hahayaang mahirapan sa pag-alis. Sa wakas, nagkaroon din ng diskarte si inay. Haempe, patay na ako. Totoo na akong patay. Bakit iba sa inaasahan ko? Dapat ay pinakiusapan nila akong huwag mamatay. Sayang lang ang pagbibitin ko. Inay, Ate, bigla kong naisip. Dahil sa kabaitan ni Yuer. Tutulungan na lang kita. tulungan montag ako. Binibini. Naku ate, isuksok mo na ang dila mo. Ang pangit ng itsura mo kapag nakabitin. Naku, Bakit nakatulala pa kayo? Sagipin nyo na siya. binibini. Dahan-dahan. Ate, gusto mo ba akong patayin? Hustisya po. Ina, ate, wala akong kasalanan. Nakita naman ninyong lahat, gusto ko lang. Ihatid si Yuer ng maayos. Ina, kalokohan ito. Pwede mong gawin ang gusto mo sa araw-araw. Pero ngayon, ginamit mo pa ang buhay mo para takutin ako. Baka masyado kitang pinalaki, ina. Bunso, ikaw talaga ang may kasalanan ngayon. Hindi ba? Pagkatapos ng ilang salita, tapos na ang usapan? Kung alam ko lang kagabi pa, hindi ko na sana sila isinama maghukay sa bodega ng general. Ang pamilyang ito, wala nang pag-asa. Ina, tama na si Sanki. Kailangan kong ipakita ang aking desisyon, Yuer.
Ina, Lumabas kayong lahat. Papatawan kita ng kalahating taong allowance. Ibibigay lahat sa iyong Ed. Salamat, ina. Dahil mabait ka. Pwede pang ayusin ang pamilyang ito. Say, hey Naku. Nun, si Tang Sanki na tangga. Buti na lang na ipagtanong ko na. Kailangan ko na lang ayusin si Tangsi. Ako na lang ang magiging sulod na anak ng pamilya Tang. Plano kong kunin ang lahat ng kayamanan ng pamilya Tang. Madali lang sana. Pero na yon. Si Tang Sanki ang sumira sa plano ko. Mukhang kailangan kong hanapin siya. ang puso mo talaga pero hindi matalino. Maghahanap ka ng tao. Sa gabi ka sana pumunta, hindi sa araw. Nahuli kita. Ahaha. Ina, susundan ba natin siya? Parang hindi maganda. Naku, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung totoo ang inisip ni Sanki, malilipol ang pamilya Tang. Mamaya, sa impyerno ka na magrereklamo. Ang pamilyang ito, ikaw at ako na lang ang magtatanggol. Ang tatay mo at kapatid mo, hindi maasahan. Tara, bilis. Mahal na hari, nalazon na naman kayo. Uminom muna kayo ng gamot. Ito. Wala nang saysay. Mahal na hari, gagaling kayo. Kukuha ako ng doktor. Hanapin si Tang Sanki. Bilisan mo. Tang Tsong, pupunta na ako. Inay, hintayin Montag ako. Ang lalaking ito. Bakit kamukha ni Xuan Yu Anlin? Pareho pala sila ng ama, ang 8th Prince. Si Tang Yur at ang 8th Prince ay nagkasama na. Inay, ang 8th Prince, hindi ba kapatid ni Emperor? Bakit siya nakikita ng palihim kay Tang Yur? Baka may masamang balak ang 8th Prince. Inay, maraming taong nakikinig, baka mapahamak tayo. Maayos ang takbo ng plano, ang Shangshu Mansion ay nag-away na sa General's Mansion. Ang susunod, hintayin na lang na sumama sa akin ang Shangshu Mansion. 8th Prince, Gang Haoyong, ay tauhan ng Chancellor kahit sumama sa iyo ang pamilya Tang. May Silbi ba? Hindi mo kailangang hulaan ang mga plano ko. Yuea. Inay, tingnan mo, naghawak kamay na ang 8th Prince at ang bunso. May kakaiba sa relasyon nila, huwag kang maingay, hindi ka na isasama sa susunod. Yuea, hindi lang ang Shangshu Mansion ang gusto ko, kundi pati ang mga elite troops sa ilalim ng iyong kuya na si Tangyan. Karamihan ng militar ay nasa General's Mansion, ngunit, ang mga tropa ng iyong kuya ay ang pinakamahuhusay. Kung magagamit ko sila, makakatulong ito ng malaki. Sa aking pag-agaw sa trono, mas magiging madali. Huwag kang mag-alala, Prince, mahal ako ng kuya ko. Sasabihin ko sa mga magulang ko ang kabutihan mo. Kaya pala ang target mo ay ang mga tropa ng kuya at tatay ko, Prince, ano ang susunod nating gagawin? Ilagay mo ito sa ilalim ng puno sa inyong bakuran. Pagdating ng panahon, magagalit na todo ang emperor. At huhulihin si Tang Xiong. Ong tati kao. May mangyayari ba sa kanya? Huwag kang mag-alala, ililigtas ko siya bago siya hatulan ng kamatayan. At utang na loob sa akin ang Shangshu Mansion. At tuluyan nang mapapasakamay ko sila. Prince, ang talino mo talaga. Yuir, kapag ako na ang emperor, pakakasalan kita. Inay, naghawak kamay na naman sila. Cheer, tara na.
Prince, may isa pa akong hihilingin. Tulungan mo akong. Patian SI Tangsanki. HMP. Gagawin ko ang gusto mo. Ganyan lang ang kaya mo, gusto mo akong talunin. Ibon. Halika. Te. Lubusang magtatae ka. Ese. Tangsanki, anong ginagawa mong kakatwa dito? Ano ba? Hala. Eri, Prinzipe Mauna Nazi UR. Arai. Ikaw. Aray, ang espada ko, sa loob ng maraming taon, hindi pa ito nasira. Tangsanki, isang hampas lang, nasira agad. Sanki, hindi ba't pagkatapos mong umalis sa bahay ng general? Nag-iisip ka na ng lalaki, nahihibang ka na ba't naninilip ka sa kalye? Sa tingin ko, simula nang umalis ako sa bahay ng general. Matagal nang walang naglalagay ng pulbo sa mukha mo. Gusto mo pa ba? Gusto mo pa ng konti? Tangsanki, sasabihin ka USIO. Ako ang anak ng punong ministro, mas mataas ang ranggo ko kaysa sayo. Pagkatapos mo makita ko, hindi lang dapat kang yumuko. Dapat mo ring tawagin akong binibining Ran. Tama? Ganyan dapat. Aray. Oo. Aray. Sinasabi mong mataba ka, hinihingahan mo pa. General, ayos ka lang ba? Ikaw. Binibining ran pa. Ako ang anak ng punong ministro. Anak ng punong ministro pa. Aray. General. Tangsanki, ako ang general. Ngayon, kung hindi kita paparusahan, akala mo ba? Mahina ako? Ay. General, sa susunod na kalahating taon, hindi ka na pupunta sa digmaan. Bitawan mo ako. Aray. Bitawan mo ako. Aray. General, ayos ka lang ba? Masama ang ugali ko, mahilig akong magwala kapag nagwawala ako. Gusto kong saktan ang mga tao, dapat kang magpasalamat. Na dumating ang emperador noong araw ng hiwalayan, kung hindi ang bahay ng general. Kung nandyan pa, ay hindi sigurado. Ikaw. Tangsanki, sobra ka na. Sasabihin ko sa tatay ko ang lahat ng nangyari ngayon at ipapaalam niya sa emperador. Nye, kapag may problema, tatay agad, kaya mo ba? Tumayo ka at lumaban sa akin, halika. Ikaf. Aray. Binibining tang. Miss Tang. Huling-huli na kita. Hala, Sigatong. Humph, Tang Sonchi. Tapos ka na. General, tumayo tayo. Pwede na tayong palalayan ni Guard para puntahan ang emperador. Ay, Miss Tang, sumama ka na sa akin. Hoy, ano to? Hindi, Guardong, ito. Naku Guardong, hindi lang niya sinaktan ang general, minaliit pa. Kami. Umalis ka diyan. Miss Tang, sumama ka na sa akin. Ha? General, bakit niya? Dinala si Tangsanki? May kakaiba talaga rito. Magpapadala agad ako ng tao sa palasyo para imbestigahan si Tangsanki. Baka kilala niya ang emperador? Dahil ako naniniwala. Aray, dalhin niyo ako sa doktor. Bilis, alis na. Miss Tang, bilis. Ano ba talaga ang nangyayari? Naku, Miss Tang, nalason na naman ang emperador. Eh di malason, ano na kinalaman ko dyan? Miss Tang, an gayon. Ikaw lang ang pwede magligtas sa emperador. Wala namang kapalit pag niligtas ko siya. Saka, pwede ba, di ko naman siya pwedeng gapusin at paglaruan. Doon kayo sa manggagamot humingi ng tulong, di ako tagapagligtas. Miss Tang, sabi ng emperador, pipili ka raw ng posisyon. Miss Tang. Mauna na ako. Hoy, Miss Tang. Di ba't sabay tayo pupunta? Wala kang token, di ka makakapasok sa palasyo. Emperador, may multo. Di ba nilason?
Baka naman huli na ako. Patay na. Emperador, di naman tayo close. Parang di tama to. Bilis, bilis. Tawag ng emperador para magpalit ng tubig. Makmadali. Bilis, bilis. Tawag ng emperador para magpalit ng tubig. Palitan ng tubig, bilis. Tay, tingnan nyo, isa siyang inaaping babae. Pero kayang manakit ng general. Isang respetadong general na pilayan ng babae. Nakakahiya kung malaman ng iba. Hindi, Chancellor, noong nakaraan pa lang, may kakaiba na sa kanya. Ang lakas niya, ako. Tai, kailangan tulong niyo kami. Para patahimikin ang angkan ng ministro. Humahamak ang angkan ng ministro. Ako si Rang Xiaoxiong, at di ako basta natatalo. Geng Ha o Liang. Yung mga bagay na iniambag ng mga bansang sakop dati, nandiyan pa ba? Nandiyan. Panahon na para bigyan ng leksyon ang Department of State Affairs. Ganito, humanap ka ng pagkakataon, ipadala mo lahat ng ito sa Department of State Affairs. Ang natitira, bahala na ako. Salamat, Prime Minister. Pagkatapos mong pakasalan si Xiaoman, magiging pamilya na tayo. Walang anuman. Tongsan ki, ginago montag ako. Ngayon, buong angkan yongtang. Ang sisirain ko. Narinig mo na ba? Kagabi, nagpakasaya ang emperador. At umorder ng tubig 18 bises. Sino kaya yung babaeng napakaswerte? Ano? Nakita namin ang Empress Dowager at ang 8th Prince. Ano ang sinasabi niyo? Sino ang pinaboran ng emperador? Empress Dowager, ang alam-lang pa namin. Kagabi ay may babaeng pinaboran ang emperador. Pero kung sino, hindi po namin alam. Tama na. Kapag may nagsismis pa sa palasyo, baka mawala ang dila nyo. Opo. Inay, hindi ba sabi nila hindi siya makakapag-asawa ng babae? Paano kung may naiwang anak sa palasyo? Anong kinakabahan ka, anak? Araw-araw kong binabantayan. Wala namang konsorte ang nakapag-iwan ng anak. Hindi ka ba nagtitiwala sa inay mo? Inay, palagi mo akong sinasabihan na maghintay. Maghintay, maghintay. Ilang taon na akong naghihintay. Shen Yuanlin, Yuhei Pasaya. Tumigil ka. Maraming mata sa palasyo. Bakit ka ganyan kabastos? Sige, ako na mismo ang pupunta para makita kung sino yung babae na nagpabaliw sa 4th Prince. Kung wala nang ibang usapan, uuwi na muna ako. Hindi pwede. Baka anytime may atakihin ako ulit. Kaya manatili ka muna sa palasyo. Emperador, isang gabi lang tayo. Hindi mo ba naiisip na baka nahulog ka na sa akin? Ako? Huwag mo kong mahalin, walang patutunguhan. Isa lang akong alamat. Ano ba yung iniisip mo araw-araw? Lina, Nandito na si inay. Kuya, Inay, bakit ka nandito? Narinig ko na kagabi ay may babaeng pinaboran mo. Hindi ko alam kung sino yung babae. Kaya naparito ako para makita. Matagal nang bakante ang pwesto ng Empress. Pero yung babaeng ito, nandito na ako. Ayaw pa ring lumabas. Lumabas ka. Tangsangki o tangsangki? Paano ko ipapaliwanag kay ina na bigla na lang nawala ang tao? Anak, nasan siya? Siya umalis na siya. Kapag may pagkakataon, dadalhin ko siya para makilala ni ina. kuya. Natuto ka pang magtago ng babae ay. Ikaw, Mahal na hari, may malaking problema. Dinala ng punong ministro ang mga tao para magreklamo laban sa kalihim. nagreklamo laban sa pamilya na. At may dala-dala pang maaming sulat na may dugo. Mukhang hindi rin maganda ang maging emperador ah. Marami lang ginto. Isang araw lang ako nawala, bakit buong opisina ng kalihim? Ay puno ng masamang pangitain. Lahat ay may balak laban sa opisina ng kalihim, baka naman.
May itinatago ditong kayamanan. Hindi ba't ito yung bunso kong laging nagwawala at gustong magbitiw sa buhay? Tangsan ki, Putangina MO8. Bata pa ako noon, nagkakamali lang. Anong ginagawa mong kakatago dito? Baka naman, may itinatago ka? Ate, ano ba sinasabi Montag? Lumadan lang ako. Diton gayon. Sanki. Yue er. Tote. Tawa ka ng tawa, nakabalot na ng itim na usok ang noo mo. Malas na malas, Hindi dapat, palagi kong pinagmamasdan si Yuir. Walang pagkakataon na magtago siya. Bakit may banta ulit? Sanki, huwag kang mag-alala, matagal na akong hindi nakakasama sa iyo. Sa darating na pagdiriwang ng bulaklak, sama-sama tayong pamilya. Ano es ating Montag? Ang galing naman, tatay. bulaklak pa, hindi yata bulaklak ang pupuntahan natin. Kundi 2 bulaklak sa puntod natin. Tatay, sabihin mo na, nitong mga nakaraang araw sa harapan ng hari. Kumusta ang trato sa iyo? Mabuti naman. Mabuti ka diyan. Isipin mong mabuti. Kung may na-offend ka na ba kamakailan. Mahal, wala talaga. Kung may na-offend man ako. Sie geng haoliang lang. Sanki. Sa tingin mo ba, ang pamilya ng general ay maghihiganti sa atin? Ina. Tayo ay may dignidad at katayuan, ang pamilya ng general. Hindi basta-basta kikilos. Mas matalino talaga ang aking ina, ang pamilya ng general at ang pamilya ng punong ministro. Nagreklamo na sa hari, baka hindi na makalabas ang aking ama. Ang buong pamilya tang ay maapektuhan. Huwag kang mag-alala, ako ay isang malinis na opisyal. Hindi kumukuha ng kahit isang kusing. Imposibleng may makakapagpabagsak sa akin. Sanki, ikaw ang pinakamatalino, ang iyong ama ay tanga. Alam Montag naman. Azava. Sino ang nagsasabing tanga ang kanyang asawa? Sige na, napagkasunduan nating iligtas ang pamilya tang. Mabilis, pumunta tayo sa bodega. Ano ito? Hindi pa ako kumikilos. Baka ang mga tao ni Prinsip ba? Geng haoliang, ikaf na naman. Mine Strohtang. Pasensiana. Jeng haoliang, ano ang ibig mong sabihin? Dinala mo ang napakaraming gwardiya. Pinalibutan ang aming pamilya tang. Akala mo ba hindi ako magagalit, Ministro Tang? Malika, ako ay sumusunod lamang sa utos. Utos NG Sino? Syempre, Utos NG Hari. Ang hari. Juan Alin, ikaw talaga. Kagabi lang nagpagamot ka sa akin, ngayon ay dinala mo ang mga tao. Para kunin ang aking bahay, Devi. Nagpagamot. Ang hari. Tangzong. May nagreklamo sa iyo, nakikipagsabuatan sa dayuhan, nanira ng mga tapat. Mahal na hari, hindi ko alam ang aking kasalanan. Bakit ako pinagbibintangan? Tangsyong, tingnan mo ito. Sulat na may dugo. Mula pa sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa digmaan. Sinasabing ang pamilya ng ministro ay nakikipagsabuatan sa dayuhan, hindi lang iyon, pati na rin. Ang ilang sulat ng mga mamamayan, sinasabing ang aking ama ay isang malaking magnanakaw. Ninakaw ang lahat ng tulong pinansyal ng pamahalaan. Ang kapal nito, parang gusto nilang. Ay, umiyak. Kasuklam-suklam. Mahal na hari, ako ay inosente. Sanki. Ako lumuhod ay tapat para sa bayan at sa mga mamamayan. Paano ako makikipagsabuatan sa dayuhan, lalong hindi magnanakaw, kahit isang kusing ng pamahalaan? Ang aking ama ay isang malinis na opisyal. Tangzong, alam mo ba?
ang nagbigay ng mga sulat na may dugo. Ano ang nangyari sa huli? Hindi ko alam. Patay na silang lahat. Nagpakamatay sila sa harap ng banal na hari. Tunay man o hindi ang sulat na may dugo, ang totoo ay namatay ang mga tao. Sa harap mismo ng inyong lingkod. Nakikiusap ako, Ministro Tang, na maunawaan niyo ang inyong lingkod. Bakit hindi ko narinig kanina si Sanki? Hindi ko inakala na sa pagkakataong ito. Nais nilang buong pamilya Tang. Ay lipulin. Banal na hari, ako si Tang Xiong, buong buhay na marangal. Handa sa investigasyon. Mabuti. Pangako ko sa iyo, kung walang sala ang pamilya Tang, kahit baligtarin ko ang mundo, ilalabas ko ang nasa likod ng lahat. Ngunit kung ang pamilya Tang Ay nagkasala, mamamatay kaming magkakasama. Mahal. Sinabi ko na sa iyo noon na mag-ingat ka. Tatay, kung nakipagsabwatan ka sa dayuhan, sabihin mo na, ako, hindi pa ako nabubuhay ng sapat. Yue ikaf. Ang may gawa nito, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tang Sanki, bagamat ikaw at ako, ay nagkaroon ng relasyon noon, ngunit ang general na ito ay hindi kalanman. Naging mahabagin, at hindi papayagang makatakas ang sinumang. Taksil na nagtaksil sa bansa. Mabuti, imbestigahan ninyo. Kung hindi ninyo mahanap ang katotohanan, banal na hari, kailangan ninyong magbigay ng paliwanag sa tang ministeryo. Banal na hari, Mari PABA? Buong buhay mo ay matuwid kang mamuhay. Ano ang kinakatakot mo? Mekabiye. Anong silbi ng pagtatanong sa kanya? Anong magagawa niya? Tama si Tang Yuer, wala akong magagawa. General, nahanap na ang kahon. Naku, Ministro Tang. Tignan ninyo ang inyong sarili. Kahit na nagtaksil sa bansa o nangurakot, hindi dapat ito. Itinago sa inyong tahanan. Ang taas ng iyong kumpiyansa. Akala mo walang mag-imbestiga sa iyo. Bagong modelo ang kahon na ito. Hindi ito galing sa aking ministeryo. Nandito ang ebidensya. Nahuli ng may dala. Ano pa ang masasabi mo? Tatay, ang importante sa kanila ay hindi kung kanino ang kahon. Basta't nasa ministeryo, may sala na tayo. Toma. Ito. Tatay, paano mo nagawa ito? Ikaf. Sa ministeryo ng matagal, kailan mo nakita ang tatay na nangurakot? Nakaw ka na nga, hindi mo pa inilabas. Tumigil ka. Ano ang gagawin? Hindi ka o alam gayon. May pagkakataon pa ba na makontak ang 8th Prince? Mahirap para sa emperador. Kung walang kinalaman si Tang Sanki. Iyak na bubuksan na ng emperador ang kahon. Pero na yon, nagsasalita ng kung ano-ano. Emperador, buksan mo na ang kahon. Para wala na siyang masabi. Buksan ang kahon. Ministro Tang. Ikaw ay hindi karapat-dapat maging opisyal. HMP. Mga tauhan, arestuhin ang buong pamilya ni Tang. Emperador. Ikab. General Geng, nabigo ka siguro? Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Imposible. Nasaan ang mga banyagang kristal? Bakit lahat? Naging bato? Kailan pa naging kasalanan ang pagtitipon ng bato? At naging pakikipagsabuatan sa mga banyaga? Bakit nakalimutan mo? Noon sa bahay ng general, amin itong winasak. Pero noon, nandyan pa ang mga kristal, hindi ba? Bakit lahat ito ay naging bato? Ha 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 ha! Kung alam ko lang, dapat noong nasa kahon pa. Naglagay na ako ng mga ahas. Sino mang magbukas ay kakagatin. Emperador, maging makatarungan po kayo. Imposible. Tiyak na may. Ikaw ba ang may pakana nito? General Jing, bakit mo laging pinupuntirya ang pamilya nita? Ano ba talaga ang gibalak mo? Yanea, bakit ka bumalik? Inay, kamakailan ay nalaman kong maming tao sa lungsod ang nawawala. Iniimbestigahan ko ito at may nahanap na akong mga bakas. Pero narinig ko na dumating ang emperador at pinasok ng punong ministro at general ang bahay. Kaya bumalik ako. Maraming tao ang bigla na lang nawawala. Emperador, nalaman ko na si Wei, tauhan ni General Jing, ang kumukuha ng mga taong napadpad sa Shangjing. Kalokohan. Magpatuloy ka. Pero hindi ko alam kung bakit, sa mga taong napadpad sa Shangjing. Isang tao lang ang nawawala sa bawat pamilya. Hinala ko, may nagpakana nito. Hindi ko inakala na sa kritikal na sandali, maaasahan pala ang kuya ko. Nakakalungkot, ang galing pa naman ng pangalawang kuya ko.
Pero sa huli, napagbuntunan siya ng galit ng mga tao at namatay. Nasaan si Wu Yi? Dalhin siya rito. Sabihin mo, saan mo dinala ang mga taong iyon? Emperador, huwag kayong maniwala sa kanila. Walang kinalaman ang inyong lingkod dito. Siguro ang gulo ngayon ay para sa aming pamilya Tang. Ang paghahanda. Pero hindi inaasahan, may nagpakita ng kahinaan, tanga. Puro lakas lang ang alam, hindi man lang linisin ang bakas. Wala na tayong magagawa kundi iwan siya, General Jing. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi ka magsalita? General, hindi ko inakala, araw-gabi akong nagbabantay. Pero ang magnanakaw ay nasa loob pala. May mga traidor sa paligid. Mamatay ka. Mahal na hari. Ikaf. General Jing, bakit mo pinipigilan ang pagpapahayag? Takot ka bang malantad ang pangalan mo? Kalokohan. Kalokohan ba? Hayaan mo silang magsalita. Sa harap mo. Ano, sasabihin mismo ni Sanki. Patay na sila, paano magsasalita? Parang kaya mo. Buhayin ang patay. Hindi ko kayang buhayin ang patay. Pero kaya kong pagsalitain sila. Totoo ba? Hukom, pahiram ng iyong panulat. Langit at lupa. Mga espiritu, magpakita kayo, bilis. Tumayo. Ano ang ginawa mo? Kaya ko lang pagsalitain ang patay. Kapatid. Jura. Zia. Hindi siya ang aming anak. Ngayon na ang tamang panahon para magising. Huwag ka nang tumingin, patay ka na, ang general na pinapangarap mo. Ang pumatay sa iyo. General, bakit mo ako ginaganito? Wu Yi. Sabihin mo ang lahat ng alam mo kung hindi ako. Ay hindi ka hahayaang makapahinga kahit patay ka na. Jing Haoliang, hindi mo ako pinagbigyan. Huwag kang magalit kung gaganti ako. Huwag mong siraan ang general. Wuli, sabihin mo na agad. Mahal na hari. Siya ang nag-utos na dapin ang mga refugee sa lungsod. Para isangkot ang departamento, siya ang nag-utos na. Kunin ang isa sa mga may pamilya sa mga refugee. At abutin sila magreklamo sa hari kung hindi sila sasama. Papatayin ang kanilang pamilya. Nagsisinungaling ka. Kalokohan. Ibalik mo ang buhay ko. Mahal na hari, ibalik mo ang buhay ko. Wag kang lalapit. Wag kang lalapit. Peke lahat ito, wag kang lalapit. Piyenan. Kagalang-galang na punong ministro, tulungan niyo po ako. Kayo ang magiging biyenan kao. Tulungan enyo po ako. Tulungan enyo po ako. Sinong biyenan mo? Hindi ka o akalain. Na ganito kasama ang ugali mo, napakasama mo. Hindi ko ipagkakaloob ang anak ko sa isang tulad mo. Kagalang-galang na punong ministro. Malinaw na. Ano ang malinaw? Kung magsasalita ka ng kung ano-ano, siguradong ang katawan mo'y masusumpungan sa tiyan ng mga asong gubat. HMP. Tapos na, lahat ay tapos na. Paano nangyari ito? Mahal na hari, tapusin na natin ang palabas na ito. Mga tauhan. Ikulong si Jing Haoliang sa piitan ng palasyo. Bitayin pagdating ng taglagas. Mahal na hari. Baitawan en yo AKO. Mahal na hari. Sanki, paano naman ang mga ito? Ang mga ito, may ilang hindi pa tapos ang tadhana. Ang kanilang kapalaran ay desisyon ng impyerno. Heto, bibigyan ko kayo ng gabay na insenso. Sundan niyo ito at kayo'y muling ipapanganak.
Ayos. Salamat, salamat. Maraming salamat. Mahal na hari, dapat ka na ring umalis. Ibinalik ko ang pagmamahal ng may pagmamahal. Ikaw naman ay humingi ng buhay ko sa pamamagitan ng sulat na dugo. Umalis ka na. Nakakasama ng loob. Ako ang emperador. Ako ang tatay mo. Bibilang ako hanggang 3. Isa. Tang Sanki, ang lakas ng loob mo. Dia ay. Punong ministro, pinayagan ba kitang magsalita? Bakit ipinagtanggol ni mahal na hari si Tang Sanki? Baka naman sila ay. Huwag kayong mag-alala, personal kong imbestigahan ang buong tanggapan ng general. Bilisan nyo. Palam, mahal na hari. Sanki. Anong gagawin natin? Nalaman na rin nila na hindi ako. Ang tunay na Tang Sanki. Pero kaya ba nilang tanggapin ang resulta? Nangako ako kay Tang Sanki na ipagtatanggol ko ang kanyang pamilya. Sanki. Buti na lang nandiyan ka. Inay, Eh, ang pangit mo naman. putang ina Montag, ang ganda-ganda ka o, HMP. Hoy, huwag kang tatakbo. Kayong lahat, wala ba kayong pakialam sa bunso? HMP, ikaf na bahala. Eh, Ang dali mong matakot. Tres, ang bunso naman ay mabuti rin. Huwag mo namang takutin. Mabuti nga, pero nung huli kang pinatay. Ni hindi ka nga tinignan, nandoon lang siya sa tabi. Pinapalakas pa ang loob nila. Tres, may misunderstanding lang kayo. Nawalan na naman siya ng malay. Anong gagawin? Madali lang. Tusok mo lang ng karayom, siguradong magigising. Teka, Kuya, Tres, umuwi ka muna. ese. Mabuti naman ang intensyon ni Tres. Bakit mo pinapalala? Ate, nakita mo naman, hindi na siya. Ang ating Tres, hindi pa natin alam kung mabuti o masama. Pero ang bunso, pinagmasdan natin siyang lumaki. Hindi siya ganoon kasama ang ugali. Pero kung hindi dahil kay Sanki ngayon. Ate, kahit na tinulungan niya tayo ngayon, sino ang nakakaalam kung sa hinaharap? Mabuti o masama siya, basta, hindi natin dapat lubusang pagkatiwalaan. Kumpara sa Sanki ngayon, mas naniniwala ako sa kapatid nating pinagmasdan nating lumaki. Basta, naniniwala ako na mabuti si Sanki. Kung hindi ka maniniwala, bahala ka. Gusto mo talaga akong patayin? Mahal na hari, ito ay silid ng babae. Papasok ka. Hindi ka ba natatakot na may makakita? Galit ka pa rin sa nangyari kanina. Hindi naman. Basta hindi naman ako mamamatay, ano nang ikagagalit ko? Ako ang hari, inaalis ko ang mga problema ng mga tao kapag may kahirapan ng mga tao. Ito ang una kong inaasikaso kahit na ang iyong ama. Kapag nagkamali, parurusahan ko pa rin. Ang hari ang pinakamagaling, ang mga desisyon niya ay laging pinakamatalino. Bakit parang may tinatago? Ano ba? Halikan mo ako. Halikan mo nga ako, mahigpit. Isang halik ay hindi sapat. Sige, isang daan. Hayaan mo ipakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Akala mo ba si Tang Sanki ay isang mahinang tao? Ano nang pinagtatawanan mo? Wala namang katatawanan dito. Bakit hindi mo na lang ako hawakan ng mahigpit at halikan ng todo? Puro ka lang tawa, wala kang kayang gawin. Sige na, parang putik na hindi kayang patindigin. Umalis ka, matutulog na ako. Si Zheng Haoliang ay nahuli. Mabuti rin naman yon. Inay, bakit pa?
Sa mga nakaraang taon, ang punong ministro ay hindi rin tahimik, marahil. Nais din niyang akitin ang general, pero nahuli muna ang general. At ikaw, isa pang malaking problema ang nawala. Talagang mabuti iyon. Inay, kailangan ko bang akitin ang punong ministro? Masyadong malaki ang ambisyon niya. Hindi mo siya makokontrol. Pero hindi na siguro magtatagal. Sa pagdiriwang ng bulaklak, inayunan na rin ang aking mga tauhan. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Ang tronong ito ay talagang sayo. At siguraduhing imbestigahan kung sino talaga ang babaeng kasama ng emperador nitong mga nakaraang araw. Naiintindihan ko, Inay, sa pagdiriwang ng bulaklak sa Makalawa. Sapat na ba ang mga tauhan ninyo? Huwag kang mag-alala. Sa pagdiriwang na ito, kung maalis ang pang-apat na prinsep, magandang balita iyon. Kung hindi man, okay lang din. Maghihintay lang tayo ng kaunting panahon. Inay, may isa pa akong bagay. Gusto ko ang panganay na anak na babae ng pamilyang Tang. Kung gusto mo, ibibigay ko siya sa'yo. Tay, kailangan mong iligtas ang general. Totoong mahal ka Uzia. Matapang at magaling siyang mandirigma. Walang tako. Pero ang utak niya ay napakabobo. Ha? Kung hindi dahil sa mabilis kong pag-iisip, muntik na akong madamay sa problema niya. Akala mo ba ikaw pa rin ang mahalagang anak ng punong ministro? Sa bandang huli, ikaw ay magiging isang bilanggo. Hindi naman siguro. Anong hindi naman siguro? Ziganan ka. Ganito, pagkatapos ng ilang araw, may pagdiriwang ng bulaklak. Maghanap ka ng paraan para makilala ang ikawalong prinsip. Ang ikawalong prinsat. Mukhang malandi ang ikawalong prinsip, pero talagang matalino siya. Sa pagdiriwang na ito, siguraduhing makilala mo ang ikawalong prinsip. Kung kailangan, pwede kang mag-alay ng sarili. Hindi. Ayokong magpakasal. Ang gusto ko lang ay pakasalan ang general. HMP. Walong haya. Talaga, habang lumalaki ay lalong hindi sumusunod. Sanmi, may tao sa kwarto mo. Ek, walang tao. Ha? Walang tao sa kwarto ko, Gitan. Siksuan niyo Anlin talaga, sinabihan niyang umalis na, ayaw pa rin. Naka. Araw-araw na lang lumalabas ang hari sa kwarto ng kapatid ko. Zanmai. Sa flower viewing party ngayon, maraming magagandang tao ang darating. Mga mataas na tao, at pati si Queen Mother ay darating. Tara, mag-ayos muna tayo bago pumunta. Alainan, Darating din si Prince 8 ngayon, kailangan kong maganda ang itsura ko. Pagkatapos mag-ayos, alis na tayo. Tingnan mo ang mga peony, ang ganda ng pagkabulak, pero... maganda talaga ang mga bulaklak. Queen Mother. Maaming uri ng bulaklak, ina, sa hinaharap ay hahanap ako ng mas maaming bulaklak para sa inyo. Queen Mother, Prince 8. mukhang mabait, pero nung ginahasa niya ang ate ko, ay walang awa. Hindi ba ako ang gusto ni Prince A? Bakit niya tinulungan si Tangchi? Baka. Ang babae sa larawan sa bahay ni Prince 8 ay hindi ako. Yue, tingnan Montag, kamu KBA? Ito ay ginuhit ko mismo. Mukhang hindi ka rin gusto ni Prince 8. Anong sinasabi mo? Hindi ko naman kilala si Prince 8. Alam naman nating lahat. Kung gusto ka ni Prince 8, subukan natin para malaman. Talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hay! Sige, kung talagang nagkukunwari kang hindi nakakaintindi, edi huwag pero. Ngayon ay inanyayahan na ni Prince 8 ang ate ko para manood ng mga bulaklak,
De. Ang mga bulaklak na ito ay galing sa akin. Tingnan mo kung maganda. Visit isang tangsanki. At isang tangsi, bakit? Laging kinukuha ang mga bagay ko. Hindi pwede. Si Prince Ed ay dapat akin. Prince, tawagin niyo na lang po akong tangsi. Alam mong gusto kita. Bakit mo ako pinagtatabuyan? May gusto na po ako. Sana ay humanap na lang po kayo ng iba. May gusto kang iba. Sino? Kung nandito lang si third sister, anong gagawin ko? Maghanap ng dahilan. Hindi kaya, sumapapal uzutan? MS, Tang, nakita mo tagdi ah. Ang taong gusto ko, siya yon. Ako? Miss Tang Tang, honor to. Ilang bises ko na bang sinabi, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Tulungan Montag ako. Kung tutulungan ko ang ate ni Tang Sanki, parang tinulungan ko na rin ang emperador. Sa hinahap, yung sweldo, dapat dagdagan. Ay. Sir, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi pa ako nagpapakasal sa pamilya Tang. HMP. Pasensya na. Quatsmandong, salamat. Walang problema. Sige, sige, ang galing mo sa pagbagsak ng walang dahilan. Ingat. Si? Gusto mo rin? Emperador, nakakamatay ang pagtataka ng tao. Alam mo ba? Matagal na akong nakatayo dito, masyado kang seryoso. Si Dong Diheng ay anak ng isang tapat na ministro. Kung siya ang ipapare sa ate mo, okay din yon, di ba? Magkano lang ang sahod niya sa isang buwan? Emperador, kung siya at ate ko ang magkakatuluyan, ako ang unang tututol. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung kagalang-galang, dagdagan mo ang sweldo ni Dong Diheng. Dagdagan mo ng kaunti. Lina. Ina, Siya talaga ang ina mo. syempre. Anak niya, hindi naalala ko noong huli. Si 8 Prince at Suanyuan. Hindi magkapatid sa ina, hindi tunay na magkapatid. Anong sinasabi mo? Nagsalita ba ako? Paano ako hindi magiging anak ng ina? Ikaf ay. Inang Reyna, ako po si Tang, pangatlo sa magkakapatid. Tang Sanki, Si Xuanyuan Lin ay hindi ko makausap ng babae. Pero kanina, kasama niya si Tang Sanki. Nagtatabanan. Kaya ba nitong mga araw na ito, ang pinapaboran ni Xuanyuan Lin ay siya. Ano ang relasyon mo kay Zheng Haoliang? yung bulag kong ex-asawa. Noon, ang dami niyang niligaw ang magagandang babae. Pero ni isa, hindi nagustuhan ni Xuanyuan Lin. Kaya nga, napilitan akong lagyan siya ng gamot. Baka naman, ayaw niya sa dalaga, gusto niya may asawa na? Ay naku, grabe pala. Talaga palang hindi siya tunay na anak. Si Xuanyuan Lin ay anak ng dating Reyna. Noong panahon na iyon, ang Reyna Madre ay isang konsorte pa lang at para umangat. Noong gabi ng panganganak ng Reyna, pinahirapan niya ito para hindi makapanganak ng maayos. At kinuha niya si Xuanyuan Lin. At ginawang sariling anak. Kaya noong gabing iyon, akala ng lahat ang konsorte ay nanganak ng kambal. At ang kahabag-habag na Reyna, namatay sa hirap ng panganganak at walang nakakaalam. Sa tunay na pagkatao ni Xuanyuan Lin. Paano nangyari yon? Yung lason sa katawan ko. Kaya pala si Xuanyuan Lin. Hindi gumagaling ang lason sa katawan, akala mo tunay na ina, araw-araw nila lason. Paano gagaling? Buti na lang nakilala niya ako. Mahal na hari. Halata naman, gusto ka ng emperador. Mas marami dapat ang nagmamahal sa mahal na hari. Ziege. Gusto ko ang batang ito, matapang. Lina. Matagal nang walang Reyna, kung talagang gusto mo. Naiintindihan ko. Pupunta muna ako doon. Matanda, ngayon ka aalis, ibig sabihin may mga. Sugo ka nang nakahanda? Akala ko paglalason lang, hindi pala. Gusto mo pa? Patayin mismo si Xuanyuan Lin. Ay, mahal na hari, ang sinabi ni Tang Sanki. Hindi naman sigurado, kailangan pag-isipan mabuti. Hindi ang Reyna Madre ay aalis para bigyan ng oras. Ang mga sugo. Ingat. Mahal na hari. May mga mamamatay tao si Lanerware. Lina,
Mak Ingat Ka. Protektahan ang Rina Madre at ang mahal na hari. Sige, mahal na hari. Sumunod ka sa akin, ako ang magpoprotekta sa'yo. Mahal na hari, posible kaya nakapagsumunod ako sa iyo. Mas delikado pa. Ingat. Sige, laro tayo sa kanila kung hindi idadagdag ko. Ang pangalan mo sa talaan ng kamatayan. Ito ay, Hindi ako nagkakamali, ito ba ay sinaunang banal na hayo? Multo, may multo, ito ay. May multo, takbo. Ikaw. Samahan mo rin silang maglaro. Kakaiba ang babaeng ito. Papatayin kita. bilisan mo. Mabilis tulad ng utos, halika. Ito ay, Kaluluwa ng mga patay, hayaan mo silang tulungan ako. Pagkatapos pumunta sa impyerno para mag-reincarnate, huwag kang mag-alala, maliban sa iyo. At ang iyong ina at ang kanyang mga tao, pati na rin ang mga ito. Mga taong itim na naghahabol sa iyo, hindi nila makikita. Multo. Kayong mga hamak na alipin. Ikaf, ikaf, ikaf. Reyna, ang ganda ng kutis mo. Mahal na hari, ang Rina ay natakot. Kailangan mo rito. Samahan siya ng 3 araw. Tiyak nagigising ang Rina. 3 araw. Baka gigising ang Reyna, pero ang mahal na hari ay mamatay. Kailangan lang ng mahal na hari na samahan. Gigising ang Rina. Doktor, huwag mo kaming lukuhin. Kalokohan, ikaf-bea ang doktor. O ako ang doktor? Noong nakaraang buhay ako ay veterinaryo. may paraan ka ba? Siyempre. Ha 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 ha. Aray, Huwag, mahal na hari, ang babaeng ito ay walang alam sa medisina. Baka masaktan ang katawan ng Rina. 3 kapatid, wala kang alam sa medisina. Huwag kang gumawa ng gulo. may iba ka bang paraan? Wala na. Nakuha mo na ang lahat sa akin. Dapat mong panagutan ako. Talagang nakakainis na lalaking engkanto. Sige na. Kunin ko na ang aking lihim na sandata. Ito, Paumanhin, hindi mo ito pwedeng makita. 3 kapatid, ano ito? Mahal na hari, mukhang maitim at mabaho. May nakasulat pa sa ibabaw ng mangkok. Anong maitim at mabaho? Ito ay aking inihanda. Mabango ito. Subukan mo, kalimutan ang nakaraan, isang subok lang. Subukan mo. Ayaw ko, mabaho. Sopas ni Mengpo. Ikaw ang nagluto, ikaw ba? Ako si Tang San Ki, ang tawag sa akin ay Mengpo. Inang Reyna. Binabati kita, Inang Raina.
Mabuhay ang inang Rina. Zenoka, Inang Reyna, siya ang iyong nag-iisang anak, ang kasalukuyang emperador. Napakagaling niya, mapalad ka sa kanya. Totu Bea, Bakit wala akong malala? Inang Reyna, nasaktan ang iyong ulo kanina. Wala kang naaalala. Tingnan mo ito. Tingnan mo, para iligtas ka, napinsala siya ng husto. Kung hindi dahil sa 8 Prince. Grabe, talagang grabe ang aking kapatid na babae. Ay, Ang pangalan mo ay Xuan Yuanlin, Ana. Masakit ba? Gawa ba yon ng Masamang 8 Prince, ano ang ginawa niya sa iyo? Ano ang ginawa niya sa iyo? Pwede rin pala ito? Hinawakan niya ang aking nag-iisang anak. Inang Reyna, okay lang ako. hindi, tingnan mo, nahihimatay ka na dito. Nasaan siya? Hindi man lang siya dumalaw sa iyo. Bastus, Sino ang may paki sa kanyang pagdalaw? Tama, wala tayong paki. Hindi natin alam kung saan siya nagpunta. Sa gabi. Kuya, nakita mo ba kung saan pumunta ang ate mo? Ang mga mamamatay tao ay hindi nakita ang matandang kapatid na babae dahil lahat sila ay nakuha. Hindi maganda may nangyari sa ate. Ah, Prince, hindi ba sapat na ako lang? kahit matulog ako sa 100, 1,000. Ikaw lang ang nasa puso ko, where? Hintayin montag ako dito. Walong soberano ang aking tanging pagkakataon upang pumasok sa pamilya ng hari. Kahit matulog siya sa 100, okay lang. Basta ako lang ang nasa puso niya. Nasan ako, Prince? Oy, gising ka na. Bakit ang hinakao? Dahil may mabuting kapatid ka. Yuir, ikaw ang nagpahimbing sa akin. Ate, Tang Yue. Mabuti ang treto ko sa iyo. Bakit mo ako ginaganito? Sino ang nagpamahal sa kanya ng husto? Huwag kang lumapit. Kung naging maayos ka lang, maaari kitang gawing side consort. Pwede rin naman, pero ikaw pa mismo. Naghanap ka pa ng gwardiya para hamakin ako. Akala mo ba, mas mababa pa ako sa isang dongdeheng? Ang ugali mo, Prinsep, mas marangal ba? Kung gagalawin mo ako, hindi titigil ang tatay ko. Mas dapat mong alalahanin ang sarili mo. Binigyan ako ng prinsip ng isang bagay, ilalagay ko sa kwarto ng tatay. Kapag tiningnan ng emperador, mahuhuli ang tatay. Tang Yue. Hindi naman nagulang ang pamilya namin sa'yo. Bakit mo gagawa ng masama ang tatay? Wala ka bang puso, it? Para ito sa ikabubuti ng pamilya natin. Kapag nahuli ang tatay, lilitaw ang prinsip para iligtas siya sa huli. Magkakaisa na ang tatay at ang prinsipe, ang tanga mo talaga. Hahaha. Ako ang tanga? Si Tangsanki lang ba ang matalino? Simula nang bumalik siya, tingnan mo ang trato ninyo sa akin. Hindi na tulad ng dati, kung alam ko lang. Dapat pinatay ko na siya bago siya ikinasal. Para walang gulo ngayon. Gusto mong saktan si Sanki, huwag kang magkunwari. Noong inaapi ko siya, kapag nagpa-cute ako sa'yo. Naniniwala ka agad sa akin, hindi ba? Totoo ang mga saloobin ni Sanki. Sige na Yue, hintayin montag muna ako sa tabi. Huwag kang lalapit. Akin ang Walotie Prince, walang makakakuha sa kanya. Hindi pa ako nakakapaglaro sa labas. Chier, huwag kang mag-alala. Magiging malambing ako.
Miss Tang, okay ka lang? Ito damit. Sanki. Sino? Jan? Ako ang lola mo. Ikaf. Gusto mong maging prinsesa, pero sa ate ko ka pa nagpakita. Tigil. Ako ay prinsip. Ang nanay ko ay Rina. Nagmamalaki ka. Gusto mong mamatay? Ang yabang mo, tingnan mo kung sino ang dumating. Kuya. Malaking pagkakamali ito. Kuya ay... Anak, huwag mo siyang saktan. Ina, naglalaro lang ako ng babae. Sabihin mo sa kuya ko. Anak, may sugat ka. Huwag kang magalit. Narito ang nanay ko, Suan Yuan Lin. Kahit magalit ka, ang nanay ay laging nasa. Panik ka o. Ako ang dapat na pumunta. Ano? Hayop ka. Ang dami mong babae. Hindi ka pa nasisyahan. Dito ka pa sa bundok nagkalat. Tingnan mo ang ginawa mo sa aking anak. Puro sugat, pero hinanap ka pa rin. Ina, hindi Montag pa ako napapaludati, Ina. Ganun ba? Kasalanan ka o pala. Ngayon, papatayin kita, anak na Suel. Papatayin kita. Mahal na hari, bakit ka tahimik? Masyado bang masakit ang sugat mo? Hindi ka makapagsalita sa sakit, mahal na hari. Ak. Lanan. Ikaf, anak na Zubail. Papatayin kita. Ina, Papatayin kita. hindi ako. Ina, Papatayin kita. hindi ako. Heto, Siege, salamat. Ina, Papatayin kita, anak na Zubail. Tingnan mo ang ginawa mo sa aking anak. Puro sugat. Ano ang nangyari, Prinsipe Ba? Hindi ba tunay na anak ng Reyna? Papatayin kita. Gan. Si Xuan Yuanlin ang tunay na anak. huwag ka nang tumingin. Tara na. Ak, Yue er. Sabi nila, ipapahamak mo ang ate. Pero hindi ako naniniwala. Ipaliwanag mo sa akin. Kuya. Hindi ito ang akala mo. Ano ba talaga? Kuya, ipapahamak pa niya ang ama. Binibining Tang. Tangyuir, nakakabigo ka. Kuya, maniwala ka sa akin. Malaking pagkakamali lang ito. oh, Tangsanki, bakit emaw ako sinaktan? ay, parang may sariling isip ang kamay ko. Gusto lang talagang sumampal sa mukha mo. Kita mo, malaking pagkakamali lang. Ikaw. Huff. Tangiwer, ito na ang huling babala ko sa iyo. Kung gagalawin mo ulit ang kahit isa sa pamilya Tang, isasawsaw kita sa kumukulong langis ng impyento 1,000 beses. Ay, nakakagalit. Ina, umuwi na tayo. Hayaan na natin dito si ang Sanki. Hindi maganda ito. Napakaganda ni Sanki. Kung mananatili siya rito, hindi ba't mas delikado? Huwag kayong mag-alala, Inang Reyna. Ako ay ayos lang. Mauna na kayong bumaba. Kaya mo ba? Tara. Siege na. Sanki, ipapatawag ko ang mga tao mamaya. Dadalhin nila ang talong ito. Sige, maghihintay ako rito. Bumalik ka agad. MM. Tara. Hindi mo ba alam na babae ka lang at hindi kita kayang talunin? Masusuklam lang ako sa pagbugbog sa'yo. May mas magandang paraan ako. Ano ang ipinainom mo sa akin? Prinsipe, bukas ay kumakalat na ang kwento mo at ng 3 lalaking ito. Sa buong Shengjing. CJ, Naku, kagabi sa bundok sa labas ng lungsod. Hindi ko alam kung sino.
Magdamag na umiyak, hindi ako nakatulog na maayos. Naku, narinig ko rin. Ang sakit ng iyak. Hindi nayo ba alam? Si Prinsep Walo mismo. Totu ba? Lalaki siya. Hindi ito peke. Siya lang at 3 lalaki. Naku, kaninang umaga, may mga taong pumunta sa bundok para mamitas ng gulay. Nakita nila ang eksena, nakakatakot talaga. Naku, mukhang si Prinsip Walo ito ah. Siyan ka. Tingnan Montag. Naku, ano ba yan? Nakakahiya. Ha ha ha. Tang San Ki. Naku, anak, natalo ako. Ina. May mga gawain muna akong asikasuhin. Ina, ako ito. Hindi mo na ako naalala? Sino ang ina mo? Bakit ngayon ka lang dumating? Narito ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ng punong ministro sa mga dayuhan. Sa pagkakaroon nito, hindi na makakatakas ang punong ministro. Huwag kang mag-alala, ang sulat na ipinadala ng punong ministro sa mga dayuhan ay nabago ko na. Ngayon, hintayin lang natin ang pagdating ng mga dayuhan. At sila ay mahuhuli ng aking kuya. Tangki, ano ang gagawin ko kung wala ka? Eddie, sa simula pa lang, gusto mo na akong patayin. Iyan wala naman. Eddie, mga lalaki. Naku, itong inang Reyna. Talaga bang hindi niya maalala? Pinagdudahan mo ba ang aking kakayahan sa paggawa ng sopas? Iyan hindi naman. Ina, tingnan mo nang mabuti ako. Ako ang paborito mong si Xiao ba, Ina. Xiao ba? Haha, mukha kang pagong. Ha? Azo ka ba? Nanay, nangagat kita nung bata pa ako. Sabi mo tatandaan mo ko habang buhay, nanay. Huwag mo kong tawaging nanay. Sabi ko hindi ako nanay mo. Ang tunay kong anak ay 6 Yuanlin lang. Huwag kang mag-alala pag tinawag mo kung nanay ay makalimutan na itong malaking kasalanan mo. Panaginip lang yan. Nanay, tingnan mo ko nang mabuti. Naniniwala ako na nakikilala mo ko, nanay. Ako si Bobby 8mo. Nanay. Ay naku, nakakainis. Huwag mo kong hawakan. Hahaha. Hoy, ano ng plano mo? Paano yung ina Reyna? Habang hindi niya naalala, pwede ko siyang ituring na ina Reyna. Anong nangyari? Wala na. Wala na. Noon, nang pumunta sa mundo si Haring Yama para magdusa. Nilinlang ko si Naheybay Watchang para makaalis. Ngayon, nakita na siguro nila ko. Ano nang gagawin? Wag. Walang makakaagaw sa'yo mula sa piling ko. Marami ang pwedeng kumupo sa'yo mula sa piling ko. Isa ka lang ordinaryong tao. Sana si Haring Yama ka na lang. Bigyan mo ko ng pera. CJ. Ito ba ay para suhulan ang mga taga-impyerno? Ano ka? Pagbalik ko sa impyerno, hindi ko alam kung may pera o wala. Ngayon na may pagkakataon, syempre. Magpapaambag ako ng 10 malalaking bahay. Sanga-sangang gintong kabundukan. At perang hindi mauubos sa 10 henerasyon. Tingnan Montag, Jan, Haibay.
Ganito karaming pera, ayaw pa niya tayong. Bigyan kahit konti. Pinalampas na nga natin yung pagtakas niya. Binigyan pa tayo ng pang-amnesyang sopas. Kung hindi dumating si Hukom. Baka naging taga-sopas na lang tayo habang buhay. Ang kuripot niya talaga. Tingnan mo yung katabi ni Sanki. Parang kilala. Parang kilalan ga. Yung katawan. Parang kamuka ni Haring Yama. Hindi nga? Hoy Hebay, huwag kayong magreklamo sa kakuriputan ko. Ito sa inyo to, yung sobra, akin yun. Narinig Montag, yun? Makatao ba yung sinasabi niya? Malaking bandehado ang sa kanya, tapos sa atin. Isang maliit na mangkok lang. Hoy, Huwag kayong magalit. bigyan nyo na lang sila ng konting panahon. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Hayaan mo akong maging ganap sa mundo. Pitumpung taon na, bata at maganda ka pa rin. Swan Yuanlin, Ah, nakalimutan mo, hindi ako tumatanda. muntik ko nang malimutan, ikaw si Mengpo. Tumanda na ako, pangit na rin ba ako? Hindi naman. Naalala mo ba noong 70 taon ang nakalipas? Ang araw na nagkita tayo. Esan, Noon, akala ko nakakita ako ng babaeng bastos. Pag alis ko, alagaan mo ang sarili mo. Alam kong takot ka sa kawalan ng pera, kaya nagtabi ako. Ng maraming pera. Nakatago sa labas ng bakuran mo, sa ilalim ng puno. At huwag mong kalilimutan kumain ng tama araw-araw. Lumalamig na. Magdagdag ka ng damit. CJ, At kung may mang-api sa iyo, sabihin mo sa akin. Kahit maging multo pa ako. Babatuhin ko siya. CJ, Sanki. Inaantok na ako. kung inaantok ka, matulog ka na. Swan Yuanlin. Sabi ko na nga ba, ako si Mengpo. Hindi ko kailangan kumain ng tama araw-araw. Hindi ko rin kailangan magdagdag ng damit. Nasaan na siya? Hindi ba't nahuli na ang kaluluwa niya? Nasaan na siya? Seryoso ba kayo sa trabaho ninyo? Minamaliit mo ba ako? Hindi mo ba maaring alagaan si Haring Yama? Bumalik na si Haring Yama mula sa pagsubok. Ano ang kinalaman niya sa akin? Hindi ko naman siya makikita. Ayaw ko nang magluto ng sopas. Gusto kong mag-reincarnate. Reinkarnate? Sigurado ka? Esan, Mengpo Sanki, sigurado ka bang aalis? nakita ko na si Haring Yama. Mengpo Sanki, nakita mo na ako. Halika rito. Swan Yuanlin. Tawagin mo akong Haring Yama. Sabi ko na nga ba, itong bagong Haring Yama, para sa ating maliit na Mengpo. Maaming effort ang ginawa. Kung hindi, hindi madaling makuha ng aking panulat ng hukom. Nia.
May tsismis. Namiss kita ng sobra. Fuan Yu Anlin, sabihin mo nga sa akin. Kung ano talaga ang nangyari.